Si Ginoong Jason Cainglet, ang Executive Director po ng grupong Sinag. Good morning po, sir. Good morning po, Sir Ted at kay Miss Chacha Chacha, at sa lahat opo. po ng nanonood ng kanilang programa. Salamat na marami sa inyo pong panahon, sa aming pong palatuntunan. Sir, una, ano po ang inyong report dito po muna sa presyuhan po ng bigas vis-a-vis ito ho ay sa pagkakaroon natin ng supply ng special rice na local at saka din po yung imported na mga premium rice. Kamusta po ang presyuhan? Yung sa presyohan po, Sir Ted, ay hindi naman talaga siya nagbago no, for the past weeks. May mga threats yung importers because of the import ban, pero as far as ang ating monitor, wala po siyang well, unang-una dapat walang pagtaas kasi nga sa same 15% pa rin naman yung taripa kahit mag-import ban ka. Doon po sa tanong na sa stocks at supply, punong-puno pa rin po talaga ang mga bodega sa ngayon. Even po yung NFA, nabubulakan siya ng stocks niya ng palay at ng bigas dahil nga po kahit yung mga subasta niya ay hindi po nabibili ng, ng mga traders or even ng LGUs dahil nga po they would prefer itong mas marami talaga na mababang presyo na imported rice po. Oo, dito po sa bantay presyo mismo po ng DA, ano po, sir, ang presyuhan po ng imported commercial rice, doon po natin ilagay na lamang sa special, no? Opo, sa ngayon po, sa kanila, ang pinakamataas ay umaabot ng 65 at ang average po nito nga, more or less 60 pesos, no? Yung pong local nito, ay 65 din at ang average niya ay 58 pesos. So hindi ho nagkakalayo. Ang sinasabi po ng aming ilan na akapanayam na yung pong imported rice ngayon, hindi naman daw, yung supply nito ay paubos na. Yan po sinasabi. Sa inyo po, sufficient pa rin ang supply ngayon ng imported rice? Ang tingin natin sufficient certain kasi nga maganda rin yung ating local production nung first itong March April na anihan kaya po nagsabay and kaya po yung import ban ay nung kinwenta ng DA sinabi natin lagpas tayo ng almost 2.2 million metric tons na in-import from last year to this year. Kaya nga po kahit isagad siya hanggang December, Mm-mm. wala tayong nakikitang kakulangan sa supply because Mm. of ito pong labis talaga na importasyon from last year and this year. Okay, sige po. Magandang balita po yan. Pero sa usapin po ng presyuhan, bakit naman po, kung meron po tayong actually oversupply ho ba, maaring tawagin natin? Merong oversupply certain. Kaya nga po sinasabi natin kahit nung una pa, Oo. kahit ibaba mo yung taripa, yung savings na makukuha ng importers doon sa mababang taripa, hindi naman yan na ipapasa Mm. sa mga consumers. Napakalayo po talaga ng agwat. So, kailangan po talaga nating ulit-ulitin, mababa yung pasok niya ng bigas, landed cost nasa 25, 26 pesos na lang. Mm. And yet, hindi sumasabay yung murang landed cost para may hatak pababa yung presyo po ng bigas, whether imported or local. Nandun po yung problema natin ngayon dahil itong imported rice, dinepress niya yung presyo ng palay. Alam nating lahat yan. And yet, hindi naman bumaba yung Mm. retail, mapa imported at mapa local. So, ang sinasabi natin, yun dapat ang i-address ng government, ng NEDA, ng DepEd, kung yun ang tawag sa kanya ngayon. Mm. Nandun ang problema, hindi naman po talaga yung kulang tayo sa bigas, mahal ang local. Yung disparity po talaga between farm gate, lalo na Mhm. kung nasa 10, 12 pesos tayo ngayon, certain. And yet, yung retail mo ay hindi naman po bumababa din. Yun nga po, no, kasi dito na ho tayo sa mas ano ho, no, mas mababang uri, no, if I may say so, yung premium tsaka well-milled, premium well-milled po pareho ito, imported tsaka ng local, hindi po naman siya bumagsak as expected nga nung una sa pagbaba po ng taripa. Sa ngayon po, nag-average ito, 60 pa rin mga kapatid ang pinakamataas po sa local, sa premium, at maging dito po sa imported, no? Hindi halos nagkakaiba, pati po yung well-milled. Anyway, so, sir, sa ngayon, bottom line, hindi tayo mawawala ng supply hanggang sa first quarter next year at ang presyo nito, ganito pa rin po. Hindi naman siya babaksak pero ganito pa rin po ang ating aasahan na presyuhan? Hmm.
Dapat po certain kasi nga hindi naman Oo, nabago yung even okay. yung ibig sabihin yung nakuha ng traders at millers sa local, Mm. mababa na nga yung farm gate, yung imported hindi naman po tumaas ang presyo sa global market. In fact, ang tingin nila bababa pa, no? So, Mm. etong nasa 340, 350 dollars per metric tons, pag bumaba pa yan, baka sumadsad pa sa 24 ang landed cost po ng ating imported rice. So, as Mm. far as price, as far Mm. as stocks po, Mm. ay wala tayong magiging problema and by January nakaabang lang naman yung importers once lifted na import ban, papasok na po yung mga yung mga imports. Kaya yun ang ating concern para no, yung import ban while noble yung intentions niya, hindi naman niya binago yung presyohan. Kaya pagdating ng anihan next year, March, April, yun naman ang problemahin ng ating mga farmers kung magkano yung Okay. bibilin sa kanila ng mga millers dahil nga Mm. in fairness sa ating mga local millers, certain, hindi talaga nila pwedeng itaas yung farm gate sa presyo ngayon ng NFA na 17 sa wet, 23 sa dry dahil nga po ang lens nila ay magkano ba yung wholesale Mm. price ng Mm. imported Mm. sa presyohan po. Kaya nakabatay din talaga sila magkano sila magko-compete sa Mm. presyo po ng imported rice. Okay, pero mukha po yata ngayon sa Sir Jason, ngayon yata wala pang desisyon ang DA at ang economic managers natin sa kung magkano magiging taripa kapag po na-lift na ang ban sa importasyon. Di po ba by January supposed to be, no? Ang ginawa nila certain meron ng EO 105 ano calibrated yung ano raw ano yung adjustment sa tariff. Ibig sabihin yung 15% pinakamababa na yan, maximum is 35 pero yun nakabatay sa kung tataas ang presyo ng imported rice tsaka sila mag-a-adjust ng tariff 5% so 5% so pag tumaas ng pag bumaba ng 5%, yun, pwede nilang itaas yung taripa by 5%. It's complicated sa napakasimpleng bagay sana. Ang sinasabi po natin, nung July last year, nung ipinatupad itong tariff reduction, sinasabi nila merong emergency situation. Tanggap natin yun dahil at that time certain, nasa 650, $660 per metric tons yung presyo ng bigas sa pandaigdigang pamilihan. Pero bumagsak siya ng almost nasa 330 na lang ngayon. Kaya Okay. sinasabi natin, overstretch na yung narrative ng DEDA na meron tayong emergency situation pa rin. Wala na pong emergency ngayon dahil bumagsak na nga po by almost up yung presyo ng bigas sa pandaigdigang pamilya. So there is actually no more basis bakit Ah, kailangan pa rin 15%. Pangalawa, hindi naman po sa discussions natin kahit dati pa, hindi naman nakinabang ang consumer sa opo. mababang taripa. Pangatlo, ito nga po ang problema ngayon ng ating mga farmers, daus-dus yung farm gate price. At pangapat po, even government ay nalugi siya ng 25 billion since binaba yung tariff, yung kanyang foregone revenue. So, kahit po sa nating tingnan, Sir Ted, mapa-producer, mapa-consumer, mapa-gobyerno, Mm. talagang talo siya no, sa pagbaba ng tariff. And we just don't understand bakit pinipilit ng NEDA na maging 15% yung basis when in fact dapat 35% tayo. Doon ka mag-adjust. Pag talagang sumipa ang presyo po ng bigas sa global Mm. market, Mm. then might, you Opo, can adjust opo. the tariff kung kakailanganin. Pero ngayon po talaga, wala pong basis na Opo. i-retain yung 15% po, certain. Okay, sige po. So kaya ko nga sinabi na hindi pa nga sigurado kasi depende pa sa mga factors kapag dumating na yung importation season no na mangyayari. So sa ngayon sir no, wala na hong halos umaani di po ba? Planting season na supposed to be, right, Sir Jason? Opo, tama Okay. po. Kaya po, Mm. yeah, itong nagdaan na bagyo, may mga tinamaan po sa ating mga farms. Pero yun nga, dahil kakaani pa lang at Mm. magpe-prepare pa lang ng pananim, Mm. madaling maka-adjust kasi it's a matter Opo. of providing yung mga bini sa ating farmers Mm. para makapagsimula uli silang magpunla po sa kanilang sakahan. Opo, pero yung nga po no, tapos na rin po yung buying season usual na nangyayari. Ano po naging average ng pagbili po ng traders dito po sa ating palay farmers per kilo po ng wheat? Kasi po sa NFA naman alam po naman natin they have a threshold. Magkano po so far? Kasi sa kabilang grupo, sinasabi nga, bumaksak nga po ng halos 8 per kilo.
Sa average, Sir Ted, naglalaro talaga siya between 10 to 12 pesos, ano? Ang kailangan din po sanang maintindihan ng mga nakikinig at nanonood, magkano po ba yung gastos ng farmer sa kanyang pagsasaka, no, sa palay? Mismong PSA ang sinasabi niya, ang average cost is 15.60. Ibig sabihin, 15 pesos, ilagay na sa 15 pesos para mas madali ang kalkulasyon. Pero kung ang nabibili sa'yo, wet, ay Mm, 12 lang, talagang kaagad-agad, lugi ka na ng 3 piso. So, hindi, hindi ka break even eh. Talagang ang nilugi mo ay nasa mm. 3 pesos. Ang average yield mo is 4,000 metric tons. Ano? Ibig sabihin, masyadong lugi ka agad ng Opo. 12,000 to 15,000 per hectare sa ating mga farmers po sa presyuhan po ng palay ngayong anihan. Opo, sige po. So ito hong executive order naman para po doon sa pag-oobliga sa mga LGUs, ano po, and government agencies na bumili po ng palay sa mga farmers natin. Oo, ano po ang inyong reaksyon po naman doon? Ang sabi natin, isinulong talaga natin yung floor price. Sa sitwasyon sana, ito ay dapat obligado rin ang mga private traders. Ang problem natin, Sir Ted, pag samasamahin mo yung lahat ng namimili ng government agencies ngayon, 2% sa NFA, maximum 3%. LGU siguro wala pang 1% ang mabibili nila. Ibig sabihin, etong executive order mo setting the floor price ay para lamang sa 4% ng total Mhm, harvest. mm. Unfortunately, yung 96% ng harvest mo, nasa kamay pa rin po ng mga Private private sector, opo, ano, yung opo. traders and millers. Kaya very minimum po yung impact. Sabi sana natin, kung itong EO na to ay sinabayan sa paglaki ng budget ng NFA or DA, ano, to procure palay, unfortunately, nasa 9 billion pa rin po. Kahit dagdagan mo siya ng 5 billion at 14 billion, you can only buy palay maximum 3%. Kaya kapos po yung AO Opo. while we Mm, acknowledge yung kanyang yung mechanism is good. mm. Pag na-operationalize siya, maganda siya. Pero as it is right now po, Opo. napaka-minimum ng impact niya because only 3% po ng harvest ang mabibili sa Mm. floor price na 17 ay tinakda ng EO Opo. 101. Opo, opo. At meron nga daw hong mga technical na requirements ang sino man pong bibili ng palay, di ba? Na hindi ka naman NFA dahil nga po sa may mga procedure sa pag-iimbak ng palay para hindi masira. So, bottom line po dito, what effect ito practically? Ano po, Sir Jason? Ah, ayun po. Sabihin natin very minimum Okay. ang effect niya, Sir Ted. May Opo. mga Mm-mm. LGUs naman talagang namimili and Mm. kahit yung NFA, pagkausap mo sila, they can only do so much kasi Opo. nga limited yung budget. We were hoping na yung Congress Mm. nilakihan ng budget. Unfortunately, it's the same. 9 billion plus Mm. 5 billion is just 14 billion, Sir Ted. Napakaliit po talaga ng Ah, budget for mm. palay procurement. Opo, hintayin natin itong final version po ng budget kung ang kanila pong talkies ay kanila pong isasalin sa gawa, no? Na kesyo nagmamalasakit sa NFA, kesyo dapat palakasin ang poder ng NFA, etc. etc. Tingnan po natin, Sir Jason, ano po ang magiging kabuuang budget na po ng NFA for procurement po ng palay. May pahabol na pong tanong si Chacha. Yes po. Sir Jason, ang sinasabi ng Department of Agriculture, nasa 142 million pesos daw po itong damage sa agri-sector natin. For Typhoon Yuan pa lang, hindi pa sinasama yung sa Typhoon Tino. Pero sa mga kasamahan niyo po sa SINAG, kumusta po yung aktual na sitwasyon ng kanila pong mga taniman pagkatapos itong bagyo? Saang mga lugar yung pinaka-apektado talaga at pinaka-nangangailangan ng tulong? Ang hindi pa po nauulat sa atin, ano, yung aquaculture natin, yung mga magbabangus, Mhm. talagang almost wipe out talaga. Kaya pag nagpunta ka ng Dagupan, talagang kala mo piyesta, no? Binebenta yung bangus, 60 pesos, 70 pesos per kilo. Kasi talaga pong nagsiapaw, nasira po yung mga fish pen, Mhm. yung mga kanilang mga cages. Kaya um, sa ngayon po ang talagang tinamaan tingin natin itong ating aquaculture. Pangalawa, yung corn sector po. Medyo tinamaan sila. At pangatlo, even yung poultry sa Visayas po, no, dahil may tino na, may yuwan pa, talagang malaki po yung naging damage. Sa atin naman, Sir Ted, Miss Chacha, Oo. yung bagyo, natural phenomenon niya. No? Ang importante talaga ay matapos itong mga delubyo, paano nakaka-recover. Again, sabi nga ni Sir Ted, walk your talk.
kung merong pondo, imbes na napunta sa mga flood control projects yan, kung may mga pondo po, mas mabilis, mas maaga makakabangon po ang ating mga local producers. Kasi even Vietnam, ano, yung Tino pumunta sa kanila, no, yung Thailand, binabagyo rin. Ang lagi pong sukatan natin, bakit tayo napakabagal at napakatagal bago makarecover po yung sektor. Simply because po, ang sinasabi natin, may budget po, may mechanism para mabilis makarecover po ang local agriculture. Mhm. Ang DA, kausap naman natin lagi si Chu Lauren, ang problema talaga, tapos din ang hawak niyang pera para matulungan po lahat itong mga tinamaan ng bagyo, no? Talagang yung sa poultry, hindi pa po nababalita, talagang malaki yung damage. Pero Mhm. again, sana hindi siya maging basis to increase prices and even import again dahil bumabaha rin po. Bukod sa bigas, bumabaha po tayo ng cheap imported chicken and pork. Marami pong baboy, manok, bigas dahil yan po lahat ay under EO 62. Bumagsak po ang taripa from 40% naging 25%, 15% pa kung under siya ng minimum access volume. Kaya po Oo. sabay-sabay sunod-sunod yung problema na ating sector, or we're really hoping this time pagtuunan ng budget, maglaan ng pondo para mas mabilis po sana makarecover itong mga tinamaan po ng magkasunod na bagyo. Oo, yung binabanggit niyo po na focus tayo masyado dun sa rice tariff pero hindi natin napag-uusapan yung taripa po dun sa binabanggit niyo na poultry, tama po ba? Tama po, Miss Chacha. In fact, mga 6 months, 6 weeks nang nagrereklamo yung ating mga magmamanok at Mhm. magbababoy. Yung manok po, ang farm gate, naglaro siya between 90 to 110 pesos na lang, ano? Almost production cost siya. Yung baboy po natin, bumagsak ang farm gate from 150 to 170, below production cost. Ibig sabihin, parang sitwasyon din ng ating mga rice farmers dahil po sa maraming imported na pumasok under Mm. the Executive Order 62 last year, hanggang ngayon pinapatupad siya. Same predicament po, ano, hindi siya makalaban sa murang presyo na mga pumapasok po na imported Oo. agri-goods. Mapabigas po siya, Mm. mapababoy, mapamanok. Oo. So, Same predicament po sila oh. ngayon. So Sir Jason, kasama po ito sa EO 105 na extended hanggang sa susunod na taon? Inamend lang po yung EO 62 ng 105 sa Mm. bigas lang po actually. Hindi pa Okay. sinama yung ibang commodity kasi nga sa kanila kasi is political yung bigas. Pero yun nga po, ano, bukod sa bigas, nagrereklamo na rin po talaga at humingi ng tulong yung ating mga nasa poultry and livestock sector. Oo. Okay, Sir, sige. yung binabanggit niyo po na kailangan pa rin ng pondo para dito sa mga naapektuhan ng bagyo, ito pong mga binanggit ng DA na 379 million, 1.24 million na halaga ng feeds, merong 771 million na halaga ng tulong din para sa bangus at tilapia fingerlings. Doon po ba sa mga kasamahan niyo may naabutan na nito? Wala pa po, nasa assessment pa yan. Ang problema po natin usually, lalo na kung sa crops, mga ano yan sa mga nasa insurance, ano, may mga insurance po at katakot-takot na rin pa rin pong mga requisitos bago makapag-claim ang ating farmers. Again, we're hoping sa this time, kumbaga ay wag lang masyadong maghanap ng mga requisitos at mga kinakailangan pang i-provide ng mga Opo. farmers, ibigay na kagad dahil kita-kita naman po yung damage. Hindi na kailangan Opo. mag-imbento ka pa ng anong sasabihin mo. It's there, very Opo. obvious na Opo. talagang tinamaan po itong mga sectors. Ngayon po nag-assess tayo ano talaga yung mga pangangailangan, pero binhi, number one po, kasi you cannot start anything pag wala Mm. kang binhi. Ano, mapa Mm. sa palay po yan, mapa sa mga bangus, sa tilapia. Yun po talaga, ano, mabigay ka agad ngayon para makapagsimula po ulit yung ating mga local producers. Opo. Sige po. Salamat po na marami, Sir Jason, sa inyo pong update po sa amin at pagpapaliwanag po sa napaka-importanteng isyong ito. Salamat po, Sir Jason. Maraming salamat po sa pagkakataon, Sir Ted at Miss Chacha, at magandang umaga po sa kanilang lahat. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!